reflecting your image in all I do, bringing you honor with each word I say. I ask for your wisdom today, to speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate love. The gift of creation comes from your throne, divine inspiration from you alone. The talent inside me is there by design. Remind me the glory's not mine. To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate to speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate love. Communicate love. Communicate At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nadanahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang sanlibutan na batbat ng kadiliman ng kasalanan, tila baga walang inaantay na kawakasan. Kailangan natin silang dalhan ng katotohanan. Huwag nating ikahiya ang pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Inilunsad po namin ang programang Kapitulo-Bersikulo upang maging kasangga ninyo sa katotohanan. Kapag dumipensya ka, may dating, may tama. Ang unang tanong ko ay... Ang tanong ko po ay... Ang akong pangutanang The challenge is, willing ba kayo natanggalin sa religion ninyo si Ellen G. White and stand by the Bible alone? Kung gusto mo na magandang sagot, abay magtanong ka na magandang tanong. sigaw ka pa ng sigaw, akala mo tatagayin mo kami sa sigaw. Kung pag-uusapan ay doktrina, lahat ng tama ihayag at yung mali ibunyak.
Hindi ka mahihirapang hanapin ang katotohanan kung Biblia lamang ang iyong pinagbabatayan. Kunting hakbang na lang, Sabatista ka na. Happy Sabat po mga kapatid. Kamusta na po kayo? Masaya po kami na makasama po kayo sa pagsambang ito. At naririto na naman po tayo upang repasuhin po ang ating pong leksyon. At masaya po kami na kayo po ay makasama sa talakayang ito. Kaya nga po kung kayo po ay may mga tanong, ay magtanong lamang po kayo sa ating pong comment box upang sagutin po namin yan sa susunod na Sabado. At gayon din po, kasama nga po natin ang ating pong kapatid na siya po ay mainit sa paglilingkod at talagang walang kupas po ang kanya pong paglilingkod sa ating Panginoon. Nakakasama po natin siya ngayon. Kaya pahintulutan po natin na bumati si Brother Jameson Castigador. Siya po ang isang masugid po natin na elder po dito po sa South Taguig, particular po dito po sa Bagong Bayan. Bigay po natin ng pagkakataon po para sa kanya. Okay, salamat Pastor. Binabati ko po lahat ng ating mga taga-subaybay, lahat ng aking mga kapatiran, South Taguig District, ganoon na rin sa Bagong Bayan, at sa lahat ng naabot ng kapitulo versikulo, naway nasa mabuti po tayong kalagayan at ganoon na rin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo sa ating panonood, sa ating talakayan. Ayan, praise the Lord. At ate po nakakasama, ito pong si Brother Jameson sa ganito pong klase po ng paglilingkod. At siya po ay nagiging kabahagi din po upang sa ganun ay lumago po tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng malalim na pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. At sa pagkakataong ito, mga minamahal po naming kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, binabati po namin kayo ng maligayang araw po ng Sabado sa lahat po na nakaririnig at naaabot po ng tinig na ito. Ano man po ang inyong pong kalalagayan at saan man po kayong dako, maaaring kayo po ay nasa ibang bansa, ay binabati po namin kayo ng maligayang araw ng pagsamba. Masaya po kami na makasama po kayo sa paglilingkod na ito. Gayon din po sa patuloy po na sumusubaybay sa ating po mga sponsors, top fan na patuloy pong isinishare po ang ating pong programa. Maraming salamat po sa inyo. Maaari po ba na i-share nyo na rin ito nang sa ganun ay marami pong makinabang. Siyempre, di po mawawala na ating pong batiin na ating pong distrito, ang South Taguig District. At gayon din ang ating pong mga kaibigan dito po sa Central Luzon Conference. Maraming salamat po dahil po kayo po ay nagiging kabahagi din po ng paglilingkod na ito sa pamamagitan po ng pag-share nga po sa iba. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong talakayan. Ang pamagat po ng ating pong leksyon ngayong isang linggo na ito ay ang panawagan na manindigan. Ayan po, tayo po ay tinatawagan na tayo manindigan at ang ating pong susing talata ay matatagpuan po sa Efeso 6, 10-11. At ito po ang nakatala sa banal na kasulatan. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigmaan ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Bago po tayo tuluyang pumalaot sa ating pong pag-aaral, maaari po ba nahilingan natin si Brother Jameson sa kanyang pambungad na panalangin? Okay po, sige tayo po ay manalangin. O dakila at mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli kaming lumalapit sa inyo na may pagpupuri at pasasalamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin, na lalo pa, Panginoon, na inyong pinahintulot na kami muli ay makapaglingkod, makapagtalakay ng lesson, Panginoon. Nawa, ang banal na Espiritu ang siyang aming makasama sa mga oras na ito. Ganon din ang aming mga taga-subaybay, Panginoon, saan man sila naroon, inyo pong samahan. Buksan niyo, Panginoon, aming puso't isipan. Ganon na rin, linisin kami sa anumang aming mga pagkakasala, O Diyos. At aming matanggap, aming matamasa, lalo't higit aming maisabuhay kung anuman ang mga lesson na aming matutunan, Panginoon. Muli, binabalik namin sa iyo, Panginoon, ang papurit pasalamat. Ito po aking hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen po, amen. Napakaganda po ng ating pong panimula sapagkat ito po ay pinasimulan sa pamamagitan ng panalangin ni Brother Jameson.
At ngayon po ay napakaganda rin po ng ating pong talakayan sapagkat ito po ay may kinalaman sa digmaan. Ngunit sa atin na nakapag-aral ng leksyon ay very aware tayo at bilang mga matapat na mananampalataya sa bukirin ng ating pong Panginoon, alam ko rin po na nakararanas kayo ng iba't ibang klase na mga digmaan. Ayan, sabi nga nila, Brother Jimson, minsan ay meron ding digmaan sa tahanan. Ayan, hindi natin alam kung ano bang klaseng digmaan yan. Yung iba, literal na digmaan, nagliliparan yung mga plato, mga baso, literal na digmaan sa tahanan. Pero meron ding mga digmaan sa mga prinsipyo. At pagdating naman sa mga nakikita, marami rin tayong pwedeng ilarawan dyan kasi may mga tinatawag na nakikita tayo na hindi nakikita ng iba. Tulad na lamang ng mga ideas, di ba? Yung iba ay nakikita yung mga ideas na hindi naman nakikita ng iba. Kaya napakaganda nga, pinapayo ng banal na kasulatan na two heads are better than one. Di ba? Mas maganda na daw yung dalawang ulo kasi may mga bagay kang di nakikita. Pero pagdating sa spiritual na bagay, ay may mga bagay-bagay talaga na hindi rin nakikita ng iba. Katulad na lamang ng kalalagayan ni Eliseo, di ba? Meron dong binata na siya ay nadapa at medyo nanlabo yung kanyang paningin at pagdilat niya, nakita niya yung hukbo ng kaaway na kung saan siya ay nautal-utal pa nga na i-report ito kay Eliseo. Ngunit ang panalangin ni Eliseo ay, Panginoon, buksan niyo po ang kanilang mga mata nang sila'y makakita. Dahil hindi nila nakikita, yung nakikita ni Eliseo, na mas marami yung hukbo ng ating Panginoon kaysa sa hukbo ng kalaban. Kaya, sinagot naman ito ng Panginoon na buksan ang kanilang mga mata at nakita nila ang chariot na naglalagablab. Ito ay sa puwersa ng ating Panginoon na napakarami. Ibig sabihin, mas marami ang puwersa na galing sa ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po, dadako po tayo sa isang napakagandang pag-aaral na kung saan ay literal na nangyayari sa atin ang labanan dahil nararamdaman natin yan, labanan, bansa, laban sa bansa, minsan ay labanan sa sarili mong kasambahay, o labanan sa kapwa mo tao. Ngunit meron din pong labanang espiritual at yan po yung ating pong pag-aaralan ngayon. At ang una nating katanungan kay Brother Jimson, sangayon po dito sa Ephesians 6 verse 12 na ating pong pinag-aaralan, ay sino ba talaga yung ating kaaway? Ayan, na tinutukoy ng ating leksyon. Bagamat may mga kaaway tayo na literal, ay sino nga ba talaga yung tunay na kaaway natin? Okay, Pastor. So, gusto ko basahin, Pastor, yung nabanggit na talata sa katanungan. Matatagpuan sa Efeso Kapitulo 6, versikulo 12. Ang sabi dito, Pastor, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan at sa dakong kaitaasan. So, Pastor, malinaw talaga dito sa talatang ito na meron tayong kalaban, mayroong digmaang nangyayari. Minsan, iniisip natin na ang ating kalaban ay parang yung physical nating pinagdadaanan araw-araw. Like, ito yung ating anak, ito yung ating kapitbahay, kaya boss na katrabaho na parang hindi maganda ang relasyon sa atin, na parang sinasabi natin na mukhang ito yung aking pagsubok. Sabi nga ng iba ay mukhang ito yung aking cross, elder. Mukhang ito yung aking cross, pastor, na talagang mabigat sa aking buhay. Parang ito lagi yung aking kalaban na sinasabi nila. Minsan hindi sila nakakapagtimpi, nakapagbitaw sila ng masamang salita. O kaya naman yung iba ay nakagawa pa ng mga gawa na sukdulan. Kumbaga ay mas matindi pa sa salita, pastor. Talagang may pananakit physical. Pero minsan ay naano lang tayo, nalilito lang tayo. Hindi talaga yung physical o yung mismong tao ang tunay na kalaban natin dito, pastor. Ang pinakakalaban natin ay yung sinasabing espiritual. Alam naman natin, pastor, no, na pinakakalaban ng Panginoon ay walang iba kundi yung kaaway, si Satanas, yung Diablo,
o yung matandang ahas o yung dragon na natukoy sa Revelation chapter 12, I think. So makita natin, Pastor, at nabanggit din dito na ang kalaban natin ay naukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Talagang merong something. Kung meron mang masamang pangyayari sa ating buhay, kung meron man tayong kilala na isang tao na sa tingin natin ay masama at parang ito yung ating kalaban, isipin po natin, mga kapatid, na hindi sila mismo yon, kundi yung nasa likod nun, mga kapatid, na something darkness, no, na parang may bumubulong sa kanila na gawin ang kasamaang ito, o kaya naman hindi rin sila aware na sila na pala ay ginagamit ng kasamaan. Pero hindi sila talaga ang kalaban. Kasi nga, kung sila man ay makasalanan sa tingin natin kasi sila ay gumagawa ng kasamaan laban sa atin, sila ay yung parang nasa kasalanan pa, Pastor, or nasa kadiliman na kung saan ay mahal din sila ng Panginoon, na kung saan ay maaari tayong maging dahilan para sila ay mailapit din natin sa Panginoon at maaring iwan na nila yung mga ginagawa nila na hindi mabuti. Kasi nga ang tunay nating kalaban ay walang iba kundi ang dyablo, Pastor, na nasa likod ng lahat ng kadiliman, lahat ng kasamaan. Minsan nga tayo nakakaisip ng kasamaan, nakagawa ng kasamaan eh. At ang nasa likod noon ay walang iba kundi ang dyablo. So wala tayong ibang kinakalaban dito kundi ang kalaban din ng ating Panginoong Hesus, Pastor, na kung saan mamaya siguro ay matalakay natin kung paano tayo magtagumpay at kung may laban ba itong kalaban natin. Pero ang atin lang dito, Pastor, ating nilinaw sa isang mabilis na paraan na lahat ng ating pinagdadaanan, lahat ang ating nakakasalamuha na sa tingin natin kaaway, walang iba ang nasa likod niyan kundi ang kaaway ng Panginoon, lang iba kundi si Satan, Pastor. Tama. Amen po sa inyo pong napakaganda at napakalinaw na pagpapaliwanag na kung saan ay ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Lucifer, na kung saan ay naging Satanas. Ayan, kaya tayo minsan ay nagagamit din ng kaaway kapag nagagawa natin yung kagustuhan ng kaaway na mangyari sa atin. Kumbaga parang nahihypnotize tayo, di ba? Naalala ko tuloy nung yung aking anak ay tinetesting ko sa mga bagay na ito eh. Yung telebisyon ay, kasi yung aming TV na uusog-usog yun eh. Kapag yung anak ko ay nakatutok na talaga sa telebisyon, inuusog-usog ko rin yung telebisyon, yung kanyang yung kanyang paningin ay sumusunod lang sa telebisyon. Ayan. Kaya napakalaking hatak talaga itong telebisyon. Sa madaling salita, yan ay mga ginagamit din ng mga tools ng kaaway upang sa ganoon ay maging kapwa, kampon, baga maging sundalo. Depende kasi yan sa kung saan tayo papanig. Kaya sa mga pagkakataong ito, kung tayo po ay nakararanas na kung saan ay sa tingin nyo ay nakakasamaan nyo ng loob, o kaya naman sa tingin nyo ay parang nagiging kaaway nyo, ay literal po na nagkakaroon tayo ng kaaway, pero ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Satanas. Dahil ang pakikipaglaban natin ay hindi laban sa kumbaga ito ay laban sa principalities, di ba? Sabi nga doon, kundi ito ay laban sa prinsipe ng kadilimang ito. Walang iba kundi si Satanas. Ayan, napakaganda po ng ating pong talakayan. At dito naman, Brother Jimson, ano naman yung dapat natin isaalang-alang sa labanang ito? Tangayon sa ating pinag-aaralan. Okay, Pastor. So ngayon, Pastor, nalaman natin na lahat ng mga pamaraan ay ginagamit ni Satan. Yun nga, TV, cellphone, lahat, maging tao, maging gobyerno, maging event, maging sa ating buhay. Kasi siya ang nasa likod lahat. Ngayon, ating isaalang-alang, Pastor, gusto kong basahin yung versikulo 13 hanggang 18, Pastor. Sabi dito, dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nanganginingas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos sa itin, at magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon.
at mga kuyat sa buong katiyagaan at maging at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Pastor, napakaganda ng ating isalang-alang, Pastor. Since ating nalaman at sinabi ni Pablo, Pastor, no, na ating kaaway, ang ating kalaban, ay ang pinaka nasa likod ay walang iba kundi si Lucifer, si Satan. Parang katulad lang din sa panahon ng iba, Pastor, no? Yung may ahas. So yung ahas talaga ay ang nasa likod ay si Satan o ginamit ni Satan. So ang kailangan natin gawin ay suotin natin yung armor of God, ika nga, o kagalakan ng Diyos. Isa lang alang natin ito kung gusto natin magtagumpay. Kasi kung sa ating sariling gawa lang, sa ating sariling pamamaraan, sa ating sariling pagsisikap, kung atin yung gagawin para labanan si Satan ay walang magagawa po tayo, Pastor, mga kapatid. Talagang tayo ay matatalo at tayo ay mapapagod at tayo ay susuko. Pero kung ating isalang-alang ito, sapagkat armor of God, ibig sabihin, ito ay hindi sa atin. Ito ay galing sa Panginoon. Na kung saan ito ay sa Kanya at ito ay ating isusuot sa ating sarili sapagkat ang Panginoon, lalo na ang ating Panginoong Hesus, ay talagang tunay na siya ay nagtagumpay na laban sa ating kaaway na walang iba kundi si Lucifer. Sabi niya doon sa Mateo 28, verse 18 and 19, di ba? Ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa lupa ay nasa Kanya na. Kumbaga, ito ay nagpapakita ng pananagumpay ng ating Panginoon. Marami tayong isalang-alang. Una-una, isalang-alang natin na ang Panginoon lamang ang ating pagtatagumpay. Ganun din, tingnan din po natin ating sarili. Ano ba ang ating sarili? Ang ating sarili ay talagang walang magagawa. Kung tayo iaasa sa ating mga pamamaraan, ating mga methods, ay marami na tayong experience o karanasan na tayo ay gumawa sa ating sarili at pawang kabiguan lamang ang naging resulta hanggang sa karamihan nga ay hindi na nakabalik, Pastor. So para malabanan ito, ang dami na nitong nabanggit, Pastor, eh. No, yung halimbawa itong taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagningingas na suligi ng masama sa verse 16. 'Di ba? Ito ay panlaban natin sa kumbaga ay talagang matindi yung mga tirada ni Satan, kumbaga nag-aapoy minsan matalim na kung saan ito yung tumutusok sa atin. Pero kung meron tayo nito, yung pananampalataya na kinukumpara sa kalasag, hinahalintulad sa kalasag, kung atin itong taglay, ay magtatagumpay tayo. Katulad din ng ibang kasuotan mula sa Diyos na nabanggit, Pastor, no? Kung ito'y ating maasalang-alang, tiyak at tunay na tayo magtatagumpay sapagkat ito'y mula sa Panginoon at ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. So yun lang, Pastor, no? Ang aking gustong i-share na dapat na maasalang-alang natin sa labanang ito. Ayan. Amen, amen. Tama po kayo kasi kapag tayo po ay nakakilala sa katotohanan at naging kaanib po tayo ng hukbo ng ating Panginoon, tayo ay tinuturing na sundalo ng ating Panginoon. Hindi literal na sundalo na makikipaglaban tayo lakas laban sa lakas, kundi ang ating pakikipaglaban na spiritual na pakikipaglaban, ito ay laban sa kaaway ng Diyos. Walang iba kundi si Satan at yung kanyang mga kampon na nakasama sa pagkalaglag. Kaya nga, tayo ay nahaharap talaga sa isang malaking labanan. At ang ating kakampi ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Na kung saan siya yung nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya yung ating pakikipaglaban ay hindi ito it's a matter of strength, kundi kung papaano tayo kakapit sa lakas mula sa ating Panginoon. Kaya nga, di ba, kadalasan ay ang pinag-uusapan para manalo sa isang labanan ay yung strategy, kung ano ba yung mga weapon na kakailanganin mo, o di naman kaya ay kung gaano karami yung mga hukbo o yung mga tao nakasangkot doon sa labanan. The more na mas marami, the more na mananalo ka. Pero hindi ganun ang pinag-uusapan dito. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung spiritual na battle. Ang kalaban natin ay isang malakas. Talagang malakas siya kumpara sa atin. Pero kung tayo ay hindi magtitiwala sa ating lakas at ang ating pagtitiwalaan ay ang lakas ng ating Panginoon, ay mananalo talaga tayo. Siguradong mananalo tayo, Brother Jimson. Dahil ito ay ipinanalo na ng ating Panginoon. At yung tagumpay, yung lakas at yung estratehiya, ito ay ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Kaya ang kailangan lang natin ay tama po yung sinabi nyo, isuot lamang
yung baluti na ipinasusuot sa atin ng ating Panginoon. Dahil sa pamamagitan nito ay bibigyan tayo ng lakas at kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesus. Yung Ama naman ay ibinigay niya sa atin yung kanyang mga baluti, sangayon niya dito sa Ephesians 6 verse 11. At yung banal na Espiritu naman ay hinihimok tayo para sumalakay at paano tayo mananalo sa isang labanan. At ito nga ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Basahin lang natin, Brother Jameson, yung nakalagay sa Ephesians 6 verse 17 at saka 18. Nasabi nito, taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ayan, yung dapat natin isaalang-alang, yung pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At sa verse 18, ito yung paano tayo magplano sa isang labanan. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maghanda ng may buong pagtsatsaga at pagsusumba mo para sa lahat ng mga banal. So napakahalaga pala ito, Brother Jameson, na isaalang-alang natin bilang proteksyon natin sa labanan. At ito na rin yung ating taktika at pagsalakay para manalo, magtagumpay sa puwersa ng kasamaan. Walang iba, kundi yung suot natin, yung baluti na ipinasusuot sa atin ng Panginoon, magbasa tayo ng banal na kasulatan at manalangin tayo ng buong puso. Dahil kung wala iyan, hindi tayo mananalo sa ating sariling lakas. Bagkus, gagamitin natin at tutulungan tayo ng ating Panginoon. Yung kapangyarihan na at yung lakas na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, yun ang magpapanagumpay sa atin. Well, sa ikatlong katanungan, Brother Jameson, ito ay very practical na tanong. Minsan, di ba, naranasan mo na rin, di ba, na nararamdaman mo rin yung labanan. Maaaring sa pamilya mo, sa pananampalataya mo, sa trabaho mo, maaaring nararamdaman mo yung labanan. Ngayon, paano mo ito napapanagumpayan? Okay, Pastor. So, hindi naman ito yung pagpatago, Pastor, no, yung nasasabi nating labanan, talagang nararanasan ito ng bawat isa, lalo na sa atin mga kapatid, na sa bawat pagsubok, bawat nakasalamuhan natin araw-araw ay tila may nangyari na atake si Satan. At ang kagandahan nito ay ang armor of God o yung kasuotan ng Panginoon ay kagaya ng nabanggit ni Pastor, merong depensa, Pastor, no? Mayroong depensa at merong din opensa. Ngayon, Pastor, ako personally, marami akong naranasan na, Pastor, na kung hindi man tao, nakasalamuhan ko na parang masasabi kong yun ang atake ni Satan para ako'y pahinain or ako'y matalo. Kung hindi man tao ay isang pangyayari, isang event, like halimbawa mag-camping o kung ano mang lakad, ay like example, masama ang panahon. Lagi kong nasa isip, Pastor, na ito ay sadyang pamamaraan din ni Satan na inalaw ng Panginoon, Pastor, no, na mangyari. So ibig sabihin, Pastor, laging nakaset yung aking isip, Pastor, na lahat ng mga negative na nangyayari ay ito'y gawa ni Satan. So sa anong paraan ito, mga kapatid, nakatulong para tayo ay maging aware sa pangyayari? Ibig sabihin, kung gawa ito ni Satan lahat, ay kailangan lang talaga nating lumapit sa Panginoon, Pastor. Kasi kung ano man ang gawa niya, ay walang magagawa yan sa Panginoon. Maghirap man tayo, malulungkot man tayo sa kanyang mga pamamaraan ni Satan, ay kung mayroong Panginoon, ay meron tayong kapayapaan, meron tayong kasiyahan. So, magkakaroon tayo, Pastor, ng pagtatagumpay, magkakaroon tayo ng kagalakan, magkakaroon tayo o mapanagumpayan natin yung mga atake ni Satan sa tulong lang din ng Panginoon. Wala nang iba, mga kapatid. Kaya lahat ng pangyayari negatibo, minsan kasayahan pa nga kasi iba-iba ang pamamaraan ni Satan. Minsan pasasayahin niya tayo hanggang sa hindi natin alam na yun na pala yung kanyang, kumbaga, opensa ni Satan. So kung hindi natin suot yung mga depensa na binigay dito sa Ephesians, maaari tayong hindi magtagumpay. So para mapanagumpayan natin kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon at ng Biblia na mga kasuotan, ay kailangan lang po natin itong suotin. Meron nga dito nabanggit, Pastor, no, yung sa versikulo 18, yun, napakaganda nun Sa oras na dumating yung mga pagsubok, mga negatibong bagay, continue lang tayo sa panalangin. So ito, isa din to. Yung sword, lang salita ng Panginoon, opensa natin, katulad din ng panalangin, opensa din natin yun, na like, maitaboy natin yung gawa ng Satan. So sa pamamagitan ng ganitong pamaraan, Pastor at mga kapatid, ay magawa nating mapanagumpayan ang anumang gawa ng kaaway. At tayo ay magtatagumpay sa labanan na nangyayari sa ating buhay. Maraming salamat, Brother Jameson, sa iyong napakagandang
pagsasalaysay at very honest. Pero meron akong gustong tanong sa iyo na maaring ito ay hindi mo napagplanuhan. Baka lang naman na meron kang ma-share na particular sa buhay mo na kung saan ay talagang naranasan mo talaga yung pakikipaglaban mula sa laban sa kadiliman o meron kang struggle sa buhay na di mo malimutan na sa tingin mo ay talagang ginagambala ka ni Satanas. Meron bang pwede ka ba mag-share kahit kakaunti? Pero kung wala naman, okay lang din naman. Kung medyo sekreto. Okay, Pastor, marami kung ating isipin, Pastor. Pero Yan. i-relate ko na lang, Pastor, sa aking paglilingkod na kung yung masabi kong ginagambala. Una-una, Pastor, personal, Pastor, no? Kasi yun yung parang practical way, Pastor, na i-share. Na dumating sa point na parang ayaw ko na maglingkod, Pastor. Ayaw ko na mag-serve sa Panginoon. Maraming factor yun. Yung una-una, nakita ko ang sarili, mahina. Pangalawa, andyan yung hinahandle mo. Ako, elder pastor Andyan yung hinahandle natin mga kapatiran na parang hindi sila agad na makipagkaisa, maging kung ano yung ating plano sa church ay kumbaga sila ay malamig, kumbaga pastor sa madaling salita na yan ay maaring humahatak din sa akin na mag-isip na aalis na lang kaya ako, wag na lang kaya ako maglingkod, wag na kaya ako mag-serve. Tapos idagdag mo pa yung mga sariling like bisyo, pastor. Laging mga bisyo na dati pastor. Pero ngayon ay tagumpay na tayo Pero dati yun ay naranasan natin na gusto mong maranasan ito o iwanan mo yung pananampalataya mo, ganun, pastor. Then ay ganyan naman sa loob ng church. Dumating pa nga sa point, pastor, nung umattend ako ng PYC na lahat talaga, pastor, yung point sa pagkakataon ng aking pananampalataya ay sa tingin ko lahat ng tao ay hypocrites, pastor. Ay, magpe-pray tayo dyan, mag-attend tayo dyan, mapagkunwari lahat ng tao dyan. Yun pala, pastor, na katagalan na-realize ko na mayroong something problema sa akin. Kung ganun ang ating pananaw ngayon, mga kapatid, hindi ako magsimba kasi ganyan naman din sa simbahan, kanya-kanya. Kung ganyan po ating kalagayan ngayon, katulad sa akin noon, ibig sabihin tayo ay nasa mali na pananaw. Nung ako ay sumali sa prayer, talagang doon ako naramdaman, pastor, na ang Panginoon ay nag-intervene sa akin na kailangan ko talagang isurrender pala aking sarili. And after nun, pastor, ng prayer na yon, ay kahit sinong makikita ko, hindi na ako nagja-judge, wala nang prejudice na, ay, si kapatid na ganyan naman yan. Nawala yun, pastor. Mas nakita ko na pagmamahal, pastor, na mahal to ng Panginoon, mahal kami lahat ng Panginoon. At parang naramdaman ko yung muling sigla ng paglilingkod. So, yun, pastor, gusto kong i-share yun, no? Sapagkat yun yung parang talagang tunay na naranasan ko na naramdaman ko rin yung pag-intervene ng Panginoon. Kaya ngayon, pastor, bagat maraming pagsubok, katulad ng nabanggit ko, ay muli na sumigla ang aking paglilingkod, na muling sumigla akong manalangin, magbasa ng Bible. Kaya ito rin yung shinare ko, pastor, ngayon kasi nga gusto ko ring masabi doon sa mga kapatid natin kasi marami din ako nakita na ganoon na ay hindi na sila magsimba kasi ganyan naman sa church. Unang-una, mga kapatid, ating ilapit ang ating sarili sa Panginoon kasi hindi ang problema yung iba kundi tayo pala ang may problema niyan. Kung ating ilapit ang ating sarili sa Panginoon at isuot natin yung kanyang mga kasuotan, sasaya tayo sa piling ng Panginoon. At maaari din natin ma-encourage yung iba. So yun lang, pastor, baka napahaba pero yun yung gusto kong i-share, pastor, at naway makarelate din yung iba sa ating mga kapatiran. Salamat po. Relate po sila kasi talagang nararamdaman po ng bawat isa ang labanang ito. Maaaring nakaka-relate po kayo, kapatid ko, dahil may pinagdadaanan ka, marahil may problema ka ngayon o may struggle ka rin sa buhay. Ang solusyon lamang sang-ayon kay Brother Jimson na kung paano siya nagumpay ay lagi lamang siyang dumudulog sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. At syempre di siya nakakalimot na magbasa ng banal na kasulatan dahil sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan, dito mo makikita at makikilala ang kalooban ng Panginoon. Siya ang magsasabi kung ano ang dapat nating gawin sa pamamagitan ng kanyang salita. Well, maaring nagtataka po tayo kung paano ba maging panig tayo sa ating Panginoon. Kasi dalawa lang talaga yung ating pagpipilian at dilingid sa ating kaisipan. Kapag tayo po ay nag-aral ng banal na kasulatan, ay ipapakilala sa atin ng scripture na tayo po ay nasa malaking tunggalian na kung saan ay wala dapat na nasa neutral ground. Meron tayong pamimilian. It's either mamimili tayo sa panig ng Diyos o mamimili tayo sa panig ng kaaway. Pero ang mga palatandaan na kayo po ay nasa panig ng Diyos ay kayo po ay naninindigan sa panig ng Diyos.
Hindi po kayo nagsisway. O sabi nga ni Pablo dito, 3 beses niyang inuulit-ulit na tumayo kayo. Ayan, verse, kung di ako nagkakamali, 11, verse 13, at saka verse 14 ng Ephesians 6, ay 3 beses niyang inulit o kaya idiniin na dapat tayong tumayong matibay sa ating paninindigan sa ating Panginoon. Ayan, kumbaga, tayo po dapat ay nakakapit ng matatag sa ating Panginoon. Dahil ang mga palatandaan na tayo po ay nasa Panginoon, una, ay siyempre, ay inililista tayo ng ating Panginoon bilang kanyang mga hukbo. Kaya galit na galit sa atin ang kaaway dahil nasa panig nga tayo ng Diyos. At siyempre, ay ginagamit niya tayo bilang mga kinatawan sa kapangyarihan ng kaaway. Ibig sabihin, kapag tayo po ay nasa panig ng Diyos, ang ating kaaway ay walang iba kundi kaaway din ng Diyos. At siyempre, yung ating lakas, mga minamahal kong kapatid, ay nanggagaling sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At ginagamit natin yung mga kaloob upang sa ganun ay maging kasangkapan natin, maging baluti natin, at dinadamitan tayo ng ating Panginoon. Yan yung mga palatandaan na tayo po ay nasa panig ng ating Panginoon. Dahil tama po na mahina tayo eh. Alam ng kaaway na mahina tayo. Pero once na tayo humingi ng tulong sa ating Panginoon, naniniwala ako, Brother Jimson, na ang kaaway ay nanginginig at na talagang ito ay umaatras dahil hindi niya na kaya yung kanyang katunggali, dahil hindi na tayo yung kanyang katunggali, bagkos ang katunggali niya ay ang ating Panginoon. Tsak na mananalo po tayo kung tayo po ay maninindigan lamang sa ating pong Panginoon. Basta po, isuot lang natin yung mga baluti, magpagamit tayo sa ating Panginoon. At yung pagkakaisa, napakahalaga rin, Brother Jimson, na ipinopromote natin yung pagkakaisa upang tayo po ay magtagumpay. Dahil ang ating kalaban ay talagang, ito ay spiritual battle. So kailangan natin ng pagkakaisa sa bilang mga kaanib o bilang mga sundalo ng ating Panginoon, at syempre humihingi tayo ng lakas sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng kanyang salita. Maraming salamat, Brother Jameson. Meron ka bang huling pananalita sapagkat napakatulin ng panahon, napakatulin ng oras? So kailangan natin itong putulin. Meron ka bang gustong sabihin sa ating mga taga-subaybay? Pilala ako saglit, Pastor. Mga kapatid at Pastor, no, nanawagan ang Panginoon sa atin na tayo ay manindigan. Ang tanging gawin lang po natin, mga kapatid, ay pumanig tayo sa Panginoon at siya na yung makipaglaban para sa atin. Amen, amen. Tunay po yung pananalita na iyon na hindi natin to kaya po tayo nahihirapan ay dahil kinakaya natin mag-isa. Pinipilit nating magtagumpay sa sarili nating lakas, sa sarili nating talino. Mga minamahal kong kapatid, mapapagod at mapapagod lamang tayo at makikita natin ang ating sarili na isang talunan kapag tayo po ay dumepende sa sarili nating lakas. Mga kapatid, ang Panginoon ang siyang lalaban sa atin. Hayaan natin na ang Diyos ang siyang lumaban sa atin. Kaya kung meron man tayong mga pinagdadaanan ngayon, sa tingin mo ay nasa labanan ka at alam mo ang nasa likod niyan ay walang iba kundi ang kaaway ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, humingi tayo ng tulong at lakas at kapangyarihan sa ating Panginoon at siya po ay tutulong sa atin. Sa pagkakataong ito, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos, maraming salamat Panginoon dahil kami po ay sinamahan niyo po sa aming pong talakayan. Maraming salamat Panginoon dahil sinasamahan niyo po kami. Alam po namin na kami po ay nasa isang labanan. Kaya kailangan kami po ay maging handa. Mula sa amin po ang pagiging mahina, ngunit kami po ay lalakas dahil kami po ay iyo pong pinalalakas. Maaari po ba Panginoon na tulungan niyo po ang inyo pong bayan na makamit ang pagkakaisa at patuloy na pagdepende sa inyo pong kapangyarihan upang kami po ay managumpay sa labanang ito. Nanagumpay na po ang aming Panginoong Jesus sa krus. Ang kailangan lang po namin, Panginoon, ay magtiwala sa Kanya ng buong lakas at amin pong ipagkaloob ang aming sarili sa Kanya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming panalangin.
Ito po ang aming idinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat po mga kapatid dahil sinamahan niyo po kami dito po sa programa po ng Kapitulo Bersikulo. Ito po ang inyo pong lingkod, si Pastor Jaime Aventurado Jr. Kasama po natin sa paglilingkod si Brother Jimson Castigador na nagsasabi po sa inyo na tayo po ay humayo na may buong confidence at maglingkod po tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsama sa atin ng banal na Espiritu. Harinawa, tayo po ay maging masaya sa paglilingkod. Huwag po kayo mawawala sapagkat tayo po ay dadako sa ikalawang serbisyo. Happy Sabbath po sa ating lahat and God bless po. Ang tanong ko po ay ito. Ang tanong ko po, Ang akong pangutanam. Our key text for today's message is found in 1 John chapter 4 verse 8. I will be reading it in English and Tagalog. 1 John chapter 4 verse 8. Anyone who does not love does not know God, for God is love. Sa Magandang Balita Biblia, ang sabi sa unang Juan kapitulo 4 versikulo 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin at itinataas. Pinasasalamatan ka namin sa kabutihan at pagpapalang ibinibigay ninyo sa amin, sa pag-iingat sa amin sa isang buong linggo, upang ngayong araw ng Sabat, ikaw ay aming mapaglingkuran. Hinihiling po namin ang kapatawaran sa lahat ng aming pagkakamali at pagkukulang upang ang mga salitang aming maririnig ay maitanim sa aming isipan, maisa puso namin ang mga aral at maisa buhay namin upang magsilbi kaming liwanag at pagpapala sa mga nakapaligid sa amin. Ama, inilalapit ko po sa inyo si Brother Jericho Valdez. Mangusap ka po sa amin through him. Grant him heavenly wisdom that he may be able to share and speak with humility and clarity. May your Holy Spirit be with us upang maunawaan at maintindihan namin ang mga gusto ninyong ituro sa amin ngayong Sabat. Thank you, Lord, for your steadfast love, for always walking with us. Grant us the strength of faith to hold on and believe. We also pray for those who are grieving, who are ill, who are discouraged, who are sad. Please touch them with your healing power and give them hope. May we be filled with your love so that your love will be manifested through us. We pray for your holy presence as we meditate on your words that will be shared to us. Salamat po, Ama, and this we pray in Jesus' name. Amen.
For time I've become a sacrifice for sin. He died and rose to ransom sinful man. We believe in the Spirit who makes believers strong. Hearts are filled with His presence. The Comforter has come. His kingdom holds in His plan, unhindered by borrowed sin. His church upheld by His hand. We believe. Oh, the earth be removed and time be no more. This truth are secure. God's word shall endure. Whatever may change, these things are sure. We believe. Slowly the mountains are cast down into the plains. When kingdom will crumble, this one remains. Our fate is not subject to seasons of man. With the Father we proclaim. We believe our Lord will come as He said. The land and the sea will give up their dead. His children will reign with Him as their head. Maligayang araw ng Sabat po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ang naatasang magpakilala sa ating Divine Worship Speaker ngayong umaga. Our speaker has lived a full-blown worldly lifestyle as a heavy metal guitarist until he met Jesus. At unti-unting nabago ang kanyang buhay noong siya'y nakapag-asawa ng isang Seventh-day Adventist sa katauhan ni Sister Christine. Siya ay nakisangkot sa Amazing Facts Philippines at nagpatuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos. According to him, he is a sinner saved by the grace of God. At ngayon po siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Mayroon siyang ministry sa YouTube called Truth in Bible Prophecy. Nagpapasalamat siya sa karangalang naimbita siya dito sa KB upang makapaglingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang atin pong speaker sa umagang ito ay walang iba kundi si Brother Jack Valdez. Happy Sabbath everyone! Welcome po sa ating Divine Service ng Kapitulo Bersikulo. Praise God for this wonderful ministry. Gusto ko magpasalamat kay Sister Lucy at binigyan niya ako ng karangalan to serve in this wonderful media ministry. Naalala ko, nagsimula yung aming conversation ni Sister Lucy because I wanted to have a book. Ito po, yung napakagandang libro ng Kapitulo Bersikulo. This is a Christ-centered approach
and sharing our faith. And I highly recommend this book, mga kasama. So ang ating message ngayon sa ating divine service ay we'll talk about prophecy, we'll talk about the Sabbath, paano maging tapat hanggang sa wakas. So bago po tayo mag-start sa ating pag-aaral, tayo muna ay mag-pray. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong pag-ibig, sa inyong paggabay sa bawat isa, na kung sa paanong kami inyong minamahal. Kailangan namin si Jesus at this time, ngayong panahon ng krisis, palakasin kami. At alam namin ang aming shepherd na si Jesus, ang siyang magbabangon sa amin. Patuloy kami, Lord, sa aming ministry upang mayanda at as many as we can sa second coming ni Jesus. Bless us, Lord, we pray. In Jesus' name, Amen. Ang title po ng ating message today, Candidates for Heaven. Ang sabi po sa Counsels for the Church, the Coming Crisis, all who receive the seal must be without spot before God, candidates for heaven. Ang sabi po sa Exodus 3 verse 7, talking about Moses, the Lord said, I've indeed seen the misery, ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang mga hiyaw, ang kanilang paghingi ng tulong dahil sila'y alipin doon. And I am concerned about their suffering. Mga kasama, makikita natin kung paanong ang Panginoon ililigtas niya ang kanyang bayan sa pagkaalipin. And makikita natin na tinawag si Moses to rescue the people. Alam niyo kung bakit po tinawag ng Panginoon si Moses para iligtas ang bayan ng Israel? Bakit sila kailangan palayain? Answer, mga kasama, para sambahin nila ang Diyos. So they can be free. They can Shabbat. Alam niyo, mga kasama, para makalaya ka ang isang lugar, ang isang nasyon, para makalaya ang isang nasyon sa nang aalipin sa'yo, para makalaya ka sa nang aalipin sa'yo, kailangan mong labanan yung nang aalipin sa'yo, hindi ba? Katulad ng ating napag-aralan sa kasaysayan, paano napalaya ang Pilipinas. Maraming dugong dumanak, hindi ba? Nandyan ang Gumbursa, nandyan ang mga si Jose Rizal at iba pang mga bayani. Kailangan kasi nilang lumaban, dumanak ang dugo upang sila'y mapalaya. Pero tanong, noong panahon ng bayan ng Israel, may dugo bang dumanak? Wala. Ang Panginoon ang lalaban para sa atin. Exodus 14 verse 14. Ginamit niya si Moses, kahit si Moses ay hindi perpekto, hindi ba? Ang problema ni Moses ay siya daw ay utal-utal, hindi niya kaya magsalita. Pero ang pangako ng Panginoon sa atin sa Luke 12 verse 12, that the Holy Spirit will be sent. Let us ask the Holy Spirit, and the Holy Spirit will tell you kung ano ang iyong bibig kasing sasabihin in that very hour na kailangan mo ang karunungan ng langit. Si Moses, mga kasama, hindi naman yan takot kay Pero. Taga-Egypt nga yan, hindi ba? Diyan sa lumaki, tropa niya nga yan yung mga Pero na yan. Pero mga kasama, ang issue is that kailangan niyang magtiwala sa Diyos na kaya niyang ipamalita at ipakilala ang Ama sa lakas na ibibigay ng Diyos. I am who I am. Si Moses, nagpunta siya kay Pharaoh. And hindi siya natatakot kay Pharaoh, mga kasama. Kasi si Pharaoh, alam niya ang mga Pharaoh ay tao lang. So nagpunta siya kay Pharaoh, pinalaya ang bayan ng Israel, hindi ba? Nagtagumpay siya. So, maglalagay sila ng blood doon sa doorpost, magpapatlak lang sila sa gabi. Tapos sa susunod na araw, makakalaya na sila. Ang Panginoon ang lumaban para sa atin. Kaya laban lang, kapatid, sa buhay. Anong nangyari? Sinabi ni Moses na pansamantala niyang iiwanan ang mga tao, ang bayan ng Israel, at makikipagkita siya dun sa taas sa Ama upang kunin ang 10 Commandments at ang blueprint ng sanctuary. Hindi ba? So, kaya lang, mga kasama, sa sobrang pagkainip ng mga tao sa pagdating ni Moses, sa sobrang, naghihintay sila kay Moses, Moses tarried. Nagtagal si Moses doon sa kanyang pakikipagtagpo sa Ama. Alam niyo kung anong nangyari? Ang nangyari, mga kasama, is this. Ang bayan ng Israel, humulma sila, gumawa sila ng isang inanyo ang guya, a golden calf.
Alam niyo kung ano yung golden calf sa totoo lang? Yung golden calf is a beast. Isang hayop, hindi ba? It's a beast. So, tingnan nyo habang matagal si Moses sa pagbalik, nandun siya sa taas, hindi ba? Kasamang ama. Ang ginawa ng tao sa sobrang kainipan at na-distract na sila, hindi sila konektado sa Diyos. What they did is that nag-anyo sila ng isang bagay na pwede nilang sambahin. An image, gumawa sila ng isang imahe, hindi ba? An image of a beast. Mga kasama, may kilala ka ba sa Book of Revelation na ganitong pangyayari na dahil sa kainipan ng tao in the final days, magfo-form ang mga tao sa sanlibutan ng image of a beast para sambahin? Na sa sobrang tagal ni Jesus Christ sa pagbalik niya, sa second coming niya, Jesus tarried, hindi ba? At sa sobrang tagal ng kanyang pagbalik, ang mga tao dito sa lupa will form an image of a beast. Yes. Ito po yung third angel's message. Ang sabi po sa Revelation 14 verse 9 and 10, if anyone worships the beast and his image and receives mark on his forehead and in his hand, ang kagalitan ng Diyos ang kanilang mararanasan. So, yung mga story po sa totoo lang sa Old Testament, ito po ay anino. These are types of what will happen in the future. Kaya reviewin nating mabuti yung Old Testament, mga kapatid. Pero when we review and study Old Testament scriptures, dapat naka-Jesus glasses ka. Nasaan si Jesus dito sa pinag-aaralan na ito? Nasaan ang final events sa pinag-aaralan na ito? Kasi po, kaya yan nakasulat sa Biblia para ihanda tayo sa mga huling kaganapan in the final days, mga kasama. Para bagang ano yan para siyang video. Alam niyo yung mga, halimbawa lang halimbawa sa basketball, hindi ba't pinapanood nila yung mga laro nila dati? Pati yung kalaban, pinag-aaralan din nila yung mga galaw kung saan sila nagkamali. Ganun din sa Old Testament. Watch the tape. So, yung remnant people, tayong remnant people, Seventh-day Adventist Church, we don't make the same mistake as they did before. Do you understand? So, let's move on. Tingnan natin to. Revelation 13 verse 3. And all the world wandered after the beast. Tanong, nung panahon ng Israel, did they wander after a beast? Yes, the golden calf, hindi ba? Hindi kaya't on the final days, ganun din ang mga taong naiinip sa pagdating ni Jesus, nagdududa sa katotohanan, tinatanggihan ang katotohanan which is Jesus Christ at yung mga turo ni Jesus Christ. Alam nyo, hindi nyo kasi pwedeng paghiwalayin si Kristo tsaka yung mga turo ni Kristo. 7:17 ng 1. Alam nyo, naalala ko tuloy si Kuya Jerry, saan niya ko to natutunan talaga at hindi na siya humiwalay sa akin. Sasabihin ni Kuya Jerry, 7:17 ng 1. Ang sino mang nagnanais na malaman ang kalooban ng Diyos ay malalaman niya kung turong ito ay sa tao o sa kanyang sarili. Praise God. Mga kasama, listen. And all the world wandered after the beast. Tingnan nyo ilan po ang lahat ng sanlibutan? Ibig sabihin, how many is all? Sa unang basa, lahat. Brother Jack, kasama ba tayo? Lahat ba talaga yan? Wala nang qualification? Mayroon po. Gusto kong sabihin sa inyo, Old Testament na naman tayo, mga kapatid. Cain at Abel. Before Jesus comes, there will be two kinds of worshipers. Alam kong pag-aralan na natin to sa KB di ba? Sa kapitulo bersikulo, whereby may dalawang uri ng mananamba in the beginning of time. Could it be na in the final days, we will also have two worshipers at the end of time? Because ang sabi po sa Ecclesiastes 1 verse 9, history will repeat itself. Alright? So mga kasama, look at this You have worshipers like Cain. Worshipers like Cain will not get the seal of God. Bakit? Kasi sumasamba si Cain, oo, gumawa siya ng altar, nag-alay siya, pero pagdating doon sa inaalay, walang dugo. The reason why yung pagsamba ni Cain ay hindi tinanggap kinalugdan ng Panginoon, kasi it does not point to Jesus Christ. Mga kapatid, sabi sa Hebrews 9 verse 22, when there is no blood, there's no remission for sin. Hindi ba? Kailangan may dugo.
Tinuturuan sila ng Panginoon ng tamang pagsamba. So, si Cain, mga kasama, ginawa niya yung ibang sinabi ng Diyos, pero hindi lahat ng sinabi ng Diyos. While si Abel, mga kasama, kumbaga parang Cain group, Abel group. Dalawa lang yan, walang gitna. So, worshipers like Abel will get the seal of God. Bakit? Kasi nagpasakop sila sa Biblia eh. Nagpasakop sila sa kalooban ng Diyos. At yung kanilang pagsamba, it points to Jesus Christ, mga kapatid. Kapag tayo po ay nag-aaral ng Biblia, may 3 bagay akong gustong ipauna sa inyo. Number 1, nasaan si Jesus doon sa inyong pinag-aaralan? Number 2, nasaan ka doon sa pinag-aaralan mo? Number 3, nasan yung redemptive aspect sa pinag-aaralan mo? Kasi kapag wala yung 3, we fail. We fail, mga kasama. Kasi ang purpose talaga ng Bible prophecy, mga kasama, ay painlabin ang mga tao kay Kristo at ihanda sila sa krisis na parating at sila'y masumpungang tapat. Sinong titindig sa dakilang araw ng Panginoon? Revelation 6. Hindi ba? So, having said that, hindi po lahat will wander after the beast. Alright? Basahin mo na Revelation 13 verse 3. I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wandered after the beast. Pero, pag uusad kayo sa pag-aaral hanggang Revelation 17, lahat ba yun lahat? Lahat ba ng naninirahan dito sa sanlibutan ay sasamba sa antikristong hayop? Sa totoo lang, hindi po. Bakit? Kasi may qualifier pala sa Revelation 17 verse 8. Tingnan natin ha. Madali lang po ito, mga mahal. Revelation 17 verse 8. And they that dwell on the earth shall wander. Oo. Whose names? Ayan. Whose names were not written in the book of life. So, ang sabi sa Revelation 13, all the world sasamba sa sanlibutan. Pero yun pala ay kaya sila sumamba dahil hindi sila nagtapat kay Jesus. Hindi sila nagtapat sa katotohanan ng Biblia. Kaya yung kanilang mga pangalan ay hindi na isulat sa libro ng buhay. Basa, whose names were not written in the book of life. Yun, mga kapatid. They wander after the beast. At ano ang bunga nito? Ang kanilang pangalan ay wala sa libro ng buhay. Kaya ang appeal natin pag tayo nangangaral, surrender to Jesus. The evidence is in prophecy. Ito ang tunay na turo ni Jesus. Hindi kasi natin pwedeng paghiwalayin nga si Kristo at ang turo ni Kristo, mga kapatid. Do you understand? Kung gaano kahalaga na yung message natin points to Christ. It's about Jesus Christ. At pag nakilala mo siya, siya ang magiging daan mo. Naliligaw ka ba sa buhay? Si Jesus ang daan. Nalilito ka ba sa doktrina? Nalilito ka ba sa anong dapat na makakalugod sa Diyos? Ano bang katotohanan? Jesus is the truth. May mga tao, mga kapatid, na napakahaba ng buhay, wala namang kabuluhan. Meron namang mga tao, ang ikli ng buhay, pero napakamakabuluhan. Bakit? Kasi Jesus is the way, the truth. Jesus is the life. Jesus is the eternal life. Do you understand? So, whose names are not written in the book of life? Alam nyo kung bakit yung mga tao na hindi sumamba sa hayop where their names are written in the book of life? Kasi po, overcomers sila. Alright? Ang sabi po sa Revelation 3 verse 5, he that overcometh, silang magtatagumpay. Saan? Sa kasalanan, mga kapatid. The power of the blood cleanses them, at bunga ng pagkaligtas nila, nagpatuloy sila sa pagtatapat sa Panginoon. Hindi sila nagpadala sa mga maling turo, sa mga sikat na turo. Mali naman. Do you understand? Hindi sila nagpadala sa hapay-hapay ng majority. Sila'y naniniwala sa turo ng Biblia. Makasama, listen. Mag-ingat kayo sa majority. Mag-ingat kayo sa majority. Kasi sa Biblia, mapapansin ninyo, the majority is not with God. Sa totoo lang. Kung may makikita kayo na the majority is with God, it does not last very long. Usually, si God, meron lang siyang minority group of people, a remnant, that will follow and live, thus says the Lord.
ang ikinabubuhay nila ay yung tunay na turo ni Jesus. And they are not ashamed of the gospel. Alam nyo, dapat graceful tayo when we preach the gospel. Pero at the same time, dapat courageous ka rin. Dapat nandun din yung iyong kasigasigan, yung iyong katapangan to preach the word of God. Not to say that we will force people, kaya lang, huwag ka rin magdalawang isip. I-preach mo ang katotohanan na iyong nalalaman and God will bless you. If you will give Jesus your barley loaves and fishes, pagpapalain niya ang iyong efforts and ministry. Start small, mga kasama. Mag-preach ka sa iyong sariling bahay, mag-share ka sa community. That is how we grow in faith. Malalaman mo kung talagang alam mo ang turo ni Jesus at kilala mo si Jesus, alam mo kung paano. Mag-Bible study ka, i-share mo sa iba yung pag-ibig ni Jesus at yung mga turo ni Jesus. Natural lang talaga, mga kasama, na tayo ay makaka-experience ng mga objection, pero dun ka lumalago. Hindi ba? So far, we have identified the group that worships. Pareho sila sumasamba. Kaya lang isa, sumasamba sa hayop. The Cain group. Alright? Yun kasi yung magiging bunga Kung hindi ka sumasamba sa tunay na Diyos, sasamba ka sa hayop. Dalawa lang ang nire-reveal ng prophecy, mga kasama. But they do it falsely. They will wander after the beast. Katulad nung nangyari nung panahon ni Moses. Alright? They will have the mark of the beast. Pero may nakita pang isa pang grupo, si John, sa book of Revelation. There was another group that John saw. Revelation 7. Ito po yung 144,000 na mayroong tatak ng Ama in their foreheads. Hindi naman talaga to literal na tatak, mga kapatid. Ito po yung talagang pagdedesisyon ng puso, pagpapasakop ng puso kay Jesus. Obeying the commandments of God. Oh man, alam nyo, yung 10 commandments na yan hanggang ngayon, magiging issue po talaga siya hanggang second coming of Jesus. Ipe-persecute ang mga tao dahil sa commandments of God. Kasi po si Satanas, yan yung dahilan kung bakit siya napaalis sa kaharian ng Diyos. Pati si Adam and Eve, napaalis din sila because of their commandment breaking, hindi ba? If God will not allow disobedience in His kingdom, what makes us think na pwede nating sabihin na hindi na umiira lang kautusan? Makasama, listen, hindi po natin doktrina, of course, that we are saved by keeping the law. Kaya lang, mga kasama, ang issue is that we are saved by grace, pero we will be judged by the law. Kaya ang ginawa ng kaaway, inalis niya yung judgment. Once saved, always saved na daw. Ay inalis niya yung judgment. Para ang mga tao, pakuya-kuya-kuy na lang. Ay, basta sumasamba. Ganyan. Pare-pareho lang naman yan. You say, pare-pareho nga ba? Hindi ho. We want to be in the able group that really obeys what God says, mga kapatid. And in that way, pag tinanggap natin si Jesus, sabi nila, hindi na raw makayang sumunod ng tao sa kautusan. Bakit pa yan inutos ng Diyos? Mabibigo pala tayo. Mga kasama, nung dumating si Jesus dito sa New Covenant, His righteousness becomes our righteousness. And He is the fulfillment, siya yung katuparan ng ginagawa natin right now, yung ating pagsunod sa kautusan. So, ano ba ang itsura ng taong ligtas? Yun ang tanong Anong itsura ng taong ligtas? Sumusunod sa Bible, sa kautusan, o lumalabag sa kautusan? Wag na natin itayo yung kasi hindi hindi na natin kailangang i-defend that we are saved by grace kasi doktrina natin talaga that we are saved by grace. Ang tanong na is this, ano ang itsura ng taong ligtas? Sumusunod ba sa commandments ni Jesus o lumalabag sa commandments ni Jesus? Wala pong gitna. Sabi ni Jesus, ang sino man ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. Sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Hindi ba? Hindi po nakakasawa kasi na pag-usapan ito. Babalik at babalik po talaga tayo sa pagpapasakop kay Jesus and obeying His commandments. Obey, mga kasama. And I can do all things through Christ that strengthens me. Hindi po kasi sapat na gustuhin lang natin ang langit. Hindi sapat. Is one thing enough?
Ang sabi po ni Ellen White sa Consecration Steps to Christ, many will be lost while hoping and desiring to be Christians. Hindi sapat na gustuhin lang natin, mga kapatid. Ang dapat nating gawin is talagang tayo'y magdesisyon at isabuhay ang salita ng Diyos. At dun ka magiging tunay na masaya. Alam nyo, minsan kasi, basa muna, they do not now choose to be Christian. Alright? Being a Christian, mga kasama, is being a missionary. Hindi man yung itinerant missionary. We are messengers with a message. Meron tayong mission to proclaim the three angels' message of God with love. Yun ang approach natin, mga kasama. Hindi sapat na gustuhin lang natin ang langit. But rather, gustuhin natin na maging katulad ni Kristo. Alright? Alam nyo anong nangyari po alam nyo kung anong nangyari po sa mga Israelita? Their hearts forgot about the blood. Their hearts forgot about the blood. At nakalimutan nila kung paano sila iniligtas ng Diyos in the past. Minsan, mga kasama, kahit tayo mga Seventh-day Adventists, we forget about God's blessing. Sa totoo lang. Pero ang pangontra sa depression, ang pangontra sa anxiety, is remembering what God has done in the past. Kaya nga may Sabbath day. We remember to keep the Sabbath day, oo, pero it's also a reminder na remember what God has done in the past. Nilikha ka niya, ginagabayan ka niya, siya ang gumigising sa atin tuwing umaga. At lahat ng every blessing is dapat nating alalahanin. Why? Kasi sometimes we fall in this sickness. Kahit mga Kristiyano, and I like to call it spiritual amnesia. We quickly forget what God has done in the past. Pinagtawanan nila si Moses, mga kasama. Ang darating pa ba yan? Hindi na yung darating. Magkanya-kanya na lang tayo. They laughed at the promise na babalik si Moses. Mga kasama, in the final days, sa Matthew 25, paano nagiging evil servant ang isang servant? When he said, matagal pa yan. Matagal pang darating si Jesus. An evil servant is an evil servant when he says that my master delayed his coming. Matagal pa yan. Di na yung darating. Gawin na lang natin yung ating gusto. That they laugh at the promise of God. So yung bahay nila, nilagyan nila ng dugo, ganyan, nakalimutan na nila yung lahat. Pero sa totoo lang, mga kasama, gusto kong maging practical din sa inyo, mga kasama. Colossians 1 verse 20, it says, reconcile by making peace through His blood shed on the cross. Ang panukala ng Diyos ay pagkakasundo. Pero paano magkakasundo ang sambahayan? Paano magkakaisa ang church? Mga kasama, listen, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ayon sa screen sa talata, nagkakasundo lang, nagkakaroon ng kapayapaan sa pamamagitan lang ng dugo ni Kristo. Alright? Reconcile by making peace through His blood. Dapat ang church natin may dugo. Naintindihan niyo ako, the blood of Christ. Dapat ang ating sambahayan duguan. Dapat ang ating doorpost may dugo. Makasama, hindi po literal yung sinasabi ko, but rather ang sinasabi ko is that when Jesus in the family, happy, happy home. Do you understand? Ang laki nga ng bahay mo. Papagawa ka pa ng malaking bahay. Wala naman dumadalaw. Wala kasing care group. Ang daming pagkain. Pinipicturean pa ang pagkain bago kumain. Nakikita ko sa internet. Pero makasama, wala naman feeding program. Gamitin mo ang buhay mo ngayon para sa mga bagay na makalangit. Ganyan tayo nagiging masaya sa buhay, mga kasama. When we use what we have for the glory of God. Yang pera mo ngayon, di mo yung pera. Gagamitin mo yung perang yan para sa kalwalatian ng Diyos. Alam nyo yung mga tao before, they were laughing at their unbelief. Alright? They were laughing at their unbelief while they are worshiping the beast. Alright? So, may kilala ka pa ba sa Bible na tungkol sa pagtatawa, nagkaroon sila ng, it is a story sa Old Testament na nagtawa sila sa pangako ng Diyos. Mayroon si Abraham at si Sarah. Alright? And the Lord asked Abraham, why did Sarah laugh? And say, can I really bear a child when I am old?
alam niyo, nagtatawa si Sarah about a promised son. Hindi ba? So, sabi ng Panginoon, may darating na son, may darating na anak. Kaya lang pinagtawanan nila. Hindi ba? Imposible, matanda na ako eh. Isipin mo isang mahabang pila na puro dalagita. Magpapa-check up sa, sa ospital, sa OB, ganyan. Tapos sa dulo, may lolang gusto magpa-ultrasound. Parang nakakatawa nga naman, Pero mga kasama, listen. Sarah was laughing at the issue of a promised son. Hindi ba? Eto tanong. Are we waiting for the son? Tayo, mga Adventist, sa pangalan natin yan. Yes. Si Sarah was waiting for a promised son. Tingnan mo yung connect Waiting for a promised son. So tayo rin, mga Adventists, we are waiting for Jesus Christ, God the Son. Pero tanong, so pareho kay Sarah, hindi ba? Pero tanong, are we laughing like Sarah? Brother Jack, are we laughing like Sarah? Oo. Kasi yun yung anino, hindi ba? Pero are we laughing? Tingnan nyo mabuti babalikan natin yung mamaya si Sarah. Talk muna tayo about second coming Ang sabi po sa Revelation 1 verse 7, every eye will see Him. Ito po, ang konteksto ng Revelation 1 verse 7 is that pag dumating si Jesus, it will be a visible event. Pero ang bibigyan mo siya ng spiritual application sa buhay natin, dumating na ba talaga si Jesus sa buhay mo? Kasi kung dumating na si Jesus sa buhay mo, makikita every eye will see Him in you. Hindi ba? Minsan, nagsishare tayo ng Word of God. We say na Jesus is coming soon. Pero hindi pa pala siya dumating sa puso natin. People will not see Jesus in us. Pero pag sinabi natin na, parating na si Jesus at talagang tunay na nga naranasan natin si Jesus sa ating buhay. Experiential yung ating tinuturo sa mga tao. Naranasan natin talagang magpatawad, magmahal, magpasan ng krus para kay Kristo. And if we experience Christ, every eye will see Him in you. Hindi ba? Are we laughing, mga kasama? Ano ba yung are we laughing na yan? Mga kasama, gusto kong i-share sa inyo na sa panahon ngayon, issue po talaga yung climate change. Babalikan natin si Sarah mamaya about the second coming. End of the world, second coming ang pupunta ng ating lecture. Alam nyo, the beast, sa totoo lang, meron po ngayon na programa si Antichrist Beast, yung Laudato Si, the 7-year action plan. Marami pa po kasing mga kapatid, mga Seventh-day Adventists na hindi ito alam. Alright? Yung Laudato Si, mga kasama, sa totoo lang, it is sa harapan ng mga tao, it is a program, it is an action plan to save the environment. Alright? Parang maganda nga naman, To save the environment, climate change, ganyan. So, ang gagawin ng Antichrist Beast is to unite all people. Unite all people. Kukuha siya ng suporta sa lahat ng bansa at very successful talaga siya, mga kapatid. Merong mga G7 Summit na naganap at lahat mga kasama ay sumuporta dito for the sake of saving the environment. Pero sa paanong paraan, mga kasama, niya ito gagawin? Tingnan niyo mabuti On Sunday, our participation in the Eucharist has special importance. So, Sunday, like the Jewish Sabbath, tingnan nyo itong mabuti, is meant to be a day which heals our relationship with God, with ourselves, with others, and with the world. Reading on, Sunday is the day of resurrection, the first day of new creation, whose first fruits are the Lord's risen humanity. The pledge to the final transfiguration, all creator reality, and almost proclaims man's eternal rest in God. Balik tayo. Makasama. So, sinasabi nitong action plan Laudato Si na talagang sinusuportahan ng buong mundo is that it says here na katulad nung Sabbath ng mga Hudyo, yung Jewish Sabbath. Makasama, may mababasa ka ba sa Bible na yung Sabbath is Jewish? Wala, di ba? The Sabbath is made for man. Jews, Gentile, ano man ang lahi mo, anthropos sa Greek, the Sabbath was made for man. Pero syempre, papalabasin nila na yung Sabbath sa Biblia is for the Jews only.
classic mistake, hindi ba? Kahit yung mga evangelicals, yung mga kaibigan natin sa ibang reliyon, tinatapon nila lahat. Kasi sa Hudyo lang yan. Perfect pattern, mga kasama, of what the Laudato Si, the Antichrist, is pointing out. So, kung paanong mayroong Jewish Sabbath, meron ding Sunday. Ang tawag po dyan ngayon ay Climate Sunday or Green Sunday. Buksan natin yung mga mata natin, mga kasama. Lumalayo na kasi sila kay Kristo. Ito, for the sake in saving the environment. Pero since religious leader yung nagsasalita, the Antichrist beast, madaling mapasunod ang mga tao in the sake of saving the environment. Mga kasama, ang clever, ano? Ang smart. Pero ang remnant people, kitang-kita nila agad yung kamalian. Gumagamit sila ng Biblia. Nakakala mo sa unang tingin tama. Oo nga pala, no? Sunday is the resurrection, the first day of the new creation. The Bible does not say na Sunday is a holy day because of the resurrection. Anyway, mga kasama, the Bible has already given us a symbol for resurrection, and that is baptism. Hindi po siya Sunday. Hindi po. Walang utos sa Biblia. Nasaan ang utos? Nasaan ang utos sa Biblia to keep Sunday holy? Because doon nabuhay si Jesus. Hallelujah, praise the Lord, na nabuhay si Jesus. Pero wala pong direct command sa lumang tipan at sa bagong tipan to keep Sunday just because it is the resurrection. It is baptism, mga kasama. The symbol of resurrection sa Biblia. Do you understand? Pero you know, and all the world wondered after the beast. Ngayon tayo nabubuhay sa panahon right now, nakikita natin specifically paano ito ginagawa ni Satan working through the Antichrist beast. Do you understand? Alam nyo, sa John 5, ano po ba yung talagang issue kung bakit gusto nilang patayin si Kristo? It is in the issue of the Sabbath, hindi ba? John 5 verse 18. Therefore the Jews sought all to kill him, because he not only broke the Sabbath, but also said that God was his father. Makasama, tingnan nyo ito mabuti Biblical exegesis. Therefore, the Jews sought all the more to kill him. Pinapaliwanag lang ni John kung bakit gustong patayin ng mga Hudyo si Jesus. Hindi niya yan sariling kagustuhan. Tanong, sabi kasi dito, because he not only broke the Sabbath. Bakit yan sinabi ni John? Yun yung dahilan kung bakit gusto nilang patayin si Kristo. Hindi dahil sabi ni John. Dalawang dahilan. Dahil hindi naman gustong patayin ni John si Jesus, hindi ba? Do you understand? So, labas siya sa premise na yan. Pangalawa, hindi po tinuturo ni John na Jesus broke the Sabbath. Bakit? Kasi kung igigiit ninyo that Jesus broke the Sabbath, you're making Jesus a sinner. Kasi ang Sabbath isa sa 10 Commandments. And what is sin? Sin is the transgression of the law. Do you understand? Pag sinabi nyo, lumabag kasi si Jesus sa Sabbath, ibig mo sabihin makasalanan si Jesus? Jesus was tempted in all points, yet without sin. Mag-ingat tayo mga kasama sa mga ganitong turo na mali about Jesus Christ. Do you understand? The issue of the Sabbath was brought up nung panahon ni Kristo. At guess what? Kung sino pa yung mga religious leaders na nagpapakilala na nakakaalam sa kautusan ng Diyos, nagpapakilalang marunong sa kalooban ng Diyos, they persecute Jesus because of the issue of worship. Naintindihan nyo? Balik tayo kay Sarah. Are we waiting for the Son? Ngayon na nabuksan na yung isip natin sa pinagdaanan ng ating Savior na si Jesus. Tingnan natin to. Second coming. Are we waiting for the Son? Yes, Adventist nga Pero did you laugh? Brother Jack, did you laugh? Alam nyo, walang matinong Seventh-day Adventist na magtatawa sa second coming ni Jesus. Biblia, di yan totoo, ha. Walang ganun Pero alam mo kung paano tayo nagtatawa? By the way we live. By the way we live. Hindi tayo literal na nagtatawa. Pero spiritually speaking, we laugh kapag hindi natin isinasabuhay ang mensahe ng Biblia. We laugh by the way we live. Kapag hindi natin
nauuna ang mga makalangit na bagay. Life kasi is busy, but God is always calling. Tama, mali? I want to speak to your heart ngayon, mga kasama. Alam nyo, yung mga maliliit na bagay sa ating buhay makes up our character. At kapag lagi mong sinasabing busy kasi sa, sa buhay, kailangan kumita. Mga kasama, listen. Life is busy but God is always calling. Ang ibig sabihin lang po talaga na, oo nga, maganda nga sumali sa kapitulo, bersikulo, sa mga programa nila, suporta. Kaya lang busy. Maganda sana yung sumali sa choir, to sing for the Lord and everything. Kaya lang busy. Sa totoo lang, mga kasama, kulang ba ang 24 hours sa isang araw para maglagak sa Panginoon, panahon para sa Panginoon? Hindi naman. Kaya lang, ang ibig sabihin po talaga na, kapatid, busy, ganyan-ganyan. Mga kasama, listen, God knows our hearts. Kasi po, ang ibig sabihin po talaga nun is that, it's just not my priority ngayon. Hindi ko lang kasi yan priority. Hindi sa busy ka, hindi lang priority ng puso. Tandaan mo yan, ha? Kinakausap ko ng mga puso ninyo, priorities. Kasi alam niyo kung bakit? We give time to our priorities. Tandaan niyo yan. Seek first the kingdom of God. Alam niyo kung anong ibig sabihin talaga ng seek first the kingdom of God? Seek first the kingdom of God. Kapag mayroong kingdom, may king. Tama? Unahin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Pero pag may kaharian, dapat may naghahari, hindi ba? Ang pinaka-konteksto talaga ng seek first the kingdom of God and all of this, and His righteousness, all of this is to be added unto you. Meron po talagang literal kingdom of God sa second coming ni Jesus. When the rock comes, yung bato ng Daniel 2, He will set up a kingdom. It will be a mountain that shall never be destroyed. Hindi ba? Pero bago yon, gusto kong sabihin sa inyo na, sino munang naghahari sa puso ninyo? Sinong naghahari sa ating puso? Seek first the kingdom of God. Kung may kingdom, dapat may king. Si Jesus ba ang naghahari sa iyong puso? Ano naman kinalaman niyan sa pinag-usapan natin, Brother Jack? Kasi pag si Jesus ang naghahari sa puso mo, siya ang priority mo. Amen. Pwede ba kayong mag-type sa comment section? Amen. Kasi pag si Jesus ang nangunguna sa puso mo, siya priority mo. Ha? So, mga kasama, priorities. Prioritize. It's a heart issue. Ano ba ang gumagapos sa'yo? Ano ang mga bagay na nagpapahiwalay sa'yo? Sa banal na Diyos, tayong makasalanang tao. How do we make Jesus our priority? Alam niyo mga kasama, it's a heart issue. It's a heart issue. Kailangan nating lumapit kay Jesus, kay Dr. Jesus for our sick hearts. It's like going to the doctor, mga kasama, at nung ikaw kakausapin ka na ng doktor and he says, okay, sige, anong problema? Wala naman, doc, okay naman ako. Ba't ka nandito? It's like going to the doctor. You go to the doctor when you know that there's something wrong with you, hindi ba? Tapos pagdating mo sa doktor, wala naman, basta gusto ko lang nandito. It's like going to God without repentance. Bakit ka nandito? Ba't ka nasa harapan ng Diyos? Wala naman, okay naman ako, wala akong kasalanan, wala akong ginagawang masama. Ba't ka nandito? Hindi ka na humingi ng tawad. Hindi ka naglilingkod. Makasama, our hearts are sick. Our hearts are sick. Mapupunta tayo sa doktor and we approach God without humbleness and humility and submission sa will of God because our hearts are sick, mga kasama. Our hearts are sick and we do need a doctor. But praise God, Dr. Jesus is here waiting to heal our sick hearts. Alam nyo, mga kasama, kapag hindi na kompronta ni Jesus, Dr. Jesus, yung ating mga puso, the beast will rule our hearts. Brother Jack, the beast, naalala ko tuloy yung lesson natin last sa Sabbath School lesson, si Joseph, hindi ba? I remember na ang sabi ng mga kapatid ni Joseph, kunwari, tingnan nyo to ha, kunwari may isang hayop na kumain kay Joseph, tapos kunin natin yung robe niya, lagyan natin ng dugo, palabasin natin na ang pumatay sa kanya ay isang hayop. Kunwari. Pero sa totoo lang, kung pag-aaralan natin yung Book of Revelation, they say kunwari, hindi ba? Sinabi lang kunwari. Pero sa totoo lang,
Ano bang tawag mo sa kapatid na pinabayaan ka, nilapastangan ka, binenta ka, pinahirapan, sinaktan? Beast mode. Hindi ba? Importante that we know the mark of the beast, the Antichrist beast, the seal of God. Alam natin yan eh. Importante that we can point out in Bible prophecy what this means, the beast. Pero alam mo kung saan tayo minsan sumasablay? Sumasablay tayo minsan in pointing out the beast within sa atin. And paano yun maaayos, Brother Jack? The beast within. Yung ating karakter, pumunta ka kay Dr. Jesus. Si Jesus ang magiging sentro mo sa iyong buhay. Praise God for Dr. Jesus kasi He heals our sick hearts, mga kasama. Nais ko rin po kayong imbitahan para mas marami pa kayong malaman about Bible prophecy sa aking ministry na Truth in Bible Prophecy. Magdalaw lang po kayo sa YouTube channel na ito. Type nyo lang po yung Truth in Bible. Lalabas na po siya. Verified channel po siya sa YouTube na kung saan makakasumpong po kayo ng Christ-centered Bible Prophecy presentation. Mapapanood nyo po dyan yung aming bagong video about NATO versus Russia. Pero ang pinakalundo ng presentation ito ay ng Daniel 11. Sino ang King of the North and King of the South? Maganda po ito na video centered on how we should prepare for the coming of Jesus at makita ang great deception na kanyang ginagawa ngayon. Meron din po kaming video, yung transhumanism is coming. Ito po yung ginagawa ng World Economic Forum, yung WEF. Yung limang bagay yung aking diniscuss dito kung paanong gusto na nilang lahat i-digitalize. Yung blockchain, yung ating digital dollar, yung kung paanong maglalagay sila ng mga code sa ating damit to track us. Hindi po to conspiracy. Official po ito ng mga statements ng World Economic Forum para daw for the sake of improving our economy. Pero sa totoo lang, mga kasama, for world control po. And makikita nyo kung sino ang talagang nasa likod ng mga transhumanism na ito. That AI will come, artificial intelligence. Tama talaga yung sinabi ni Kristo, mga kasama sa Matthew 24. Yung mga signs ng kanyang pagdating will be here. And people will be led towards one world religion in the new world order. Manood po kayo niyan. Alright? Gusto ko rin po kayong invite na manood ng Abrahamia, the new religion. Kung paano nagtayo sila ng headquarters sa Abu Dhabi. Mayroong Judaism para sa Muslim at meron sa Christian. Abrahamia. So, mga kasama, tama po talaga ang mga Bible prophecy. Binire-reveal ito ni Jesus sa atin so we can be prepared. Alright? Kasi pag nakikita mo yung current events na nangyayari, maalala mo si Jesus eh. Tama yung mga sinabi ni Jesus. And all the world will wander after the beast whose names were not written in the book of life. Gusto mo bang malaman kung ano ang katotohanan sa Biblia natin makikita? Gusto kong tapusin yung aking presentation by this appeal. Alam nyo, knowing prophecy will not save you. Kahit pa nandyan lahat ng mga propesiya, lahat ng doktrina tama. Pero kung ang ating puso'y malayo kay Jesus, knowing prophecy does not save anyone. Kailangan, mga kasama, yung mga prophesying ating natutunan, isabuhay natin by having total surrender to Jesus Christ. Revelation chapter 1 verse 1, the revelation of Jesus Christ sa ating buhay. Do you understand? Kaya ang dapat natin gawin is that itong mga propesiyang ating pinag-aaralan, dapat ito magbago ng karakter mo. Makita mong malapit nang dumating si Jesus, set thine house in order and turn your eyes upon Jesus Christ. Maging overcomer tayo ng ating mga kasalanan, ilapit natin kay Jesus, patuloy tayong gumawa, mga kapatid. Do you understand? So, my appeal today is that give your heart to the Lord.
Give your heart to the Lord, surrender to Him, and all of those things shall be added unto you. Gusto kong magpasalamat sa ministering ito. Alam nyo, sa totoo lang, ako po ay laking kapitulo, bersikulo. 13 years na akong Seventh-day Adventist at nakatulong ang ministering ito sa paglago ng aking faith. And ipagpatuloy natin, mga kapatid, yung nasimulan ni Brother Jerry. Kasi mga kasama, ang Banal na Espiritu ay nasa ministering ito. Patuloy tayong gumawa, patuloy tayong magkalap at magpamalita ng katotohanan tungkol kay Kristo at mahihanda natin as many as we can for the second coming of Jesus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong pag-ibig, sa inyong paggabay sa amin. Pagpalain niyo po ang kapitulo, bersikulo, ministry. I pray, Lord, na mas marami pa silang maabot, mas marami pa silang taong mapamalitaan ng salita ng Diyos. Pagpalain niyo po, Lord, si Sister Lucy. I pray, oh dear God, na lalo niyong pagyamanin ang mga staff, mga nangangasiwa, bawat programa, Lord, ay talagang aming inilalapit sa inyo. Kanilang mga ilulunsad in the future. I pray, Lord, for your special blessing sa ministering ito. Thank you, Father, sa kapitulo, bersikulo. Thank you, Father, na kaya naming mag-share, magpamalita ng inyong mga salita. Palakasin kami, Lord. Gawin kaming tapat. Send the Holy Spirit to us, Lord. Dahil alam namin in a little while, we're going home. Bless us, we pray. In Jesus' name, Amen. Salamat po. To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph knowledge that comes from above. Lord, let my life come